Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 381 hanggang Kabanata 390. Kabanata 381. Walang magawa si Selena. Tinubukan niyang kumbansihin ngunit may nilagay na tuwalya si Shadow sa kanyang bibig. Tingnan mo, nakikita mo ang biyak na iyon. Iiwan ko itong nakabukas ng bahagya, sapat na para makita mo ang mesa sa labas mula rito. Dadalhin ko ang asawa mo sa mesang iyon at doon ko siya papatayin. Manood ka na lang. Hindi na mapakali si Selena. Napakamot siya sa ulo at sinubukang sabihin ang isang bagay, hindi niya magawa. Itigil mo yan. Maghintay ka lang dito at manood ng palabas. Umisi si Shadow nang kunin niya ang phone ni Selena para tawagan si Jack. Biglang namulat si Selena, kahit nakamukha niya si Shadow, hinding-hindi siya matutunog ni Shadow. Si Jack ay hindi tanga, makikita niya sa pamamagitan ng panlilinlang ng mas maaga kaysa mamaya. Nagulat si Selena sa nangyari. Sa sandaling dumaan ang tawag, nagbago ang boses ni Shadow. Kamukha niya si Selena. Maging si Selena ay naisip din. Imposibleng paghiwalayin sila ni Jack, imposible. Ang nagtulala pa nito ay suot ni Shadow ang kanyang damit. Tila matagal na ang mga mata ni Shadow kay Selena bago ito. Nagplano pa siya at bumili ng kaparehong damit ni Selena. Nakakatakot ang dami ng pagpaplanong ibinuhos dito. Hi honey. Hinihintay kita sa labas ng lungsod, pwede ka bang sumama? Gusto kitang dalhin sa isang lugar na masaya at doon tayo mag-uusap. Anong masasabi mo? Napaka-slutty ng boses niya kaya nagpa-goosebump si Selena. Oo naman. Ito ba ay isang petsa? Hintayin mo ako, honey. Ako ang nagdadrive papunta sa'yo. Tinawag ni Shadow ang speaker para marinig ni Selena. Sige, see you. Ibinaba ni Shadow ang tawag at ngumisi kay Selena. Bye, aking magandang ginang. Kukunin ko ang asawa mo. Maghintay ka lang dito at makikita mo akong hawak ang mga kamay niya sa loob ng 10 minuto. Huwag kang mag-alala, paglalaroan ko siya saglit bago ako kumilos. Iyon ay dahil, ang mga lalaki ay may pinakamababang pagbabantay kapag sila ay naghahalikan. Sa wakas, iniwan ni Shadow si Selena, nag-iwan ng sapat na puwang para makita niya ang mesa sa labas ng silid. Napaungol na lamang si Selena sa kanyang puso. Umaasa siyang masasabi ni Jack na may mali sa tawag at hindi siya dumating. Sinong makakakilala ay pumayag na lang si Jack sa meet-up nang walang pag-aalinlangan, medyo excited pa nga siya. Dumb Jack. Masyadong lovesick, di ba? Hindi mo ba alam na workaholic ako, bakit naman kita yayain sa trabaho? Iyon lang ang nasabi niya sa isip niya. Kabanata 382. Ang tuktok ng burol ay hindi malayo sa lungsod. Hindi nagtagal, dumating si Shadow sa suburb area sakay ng kotse ni Selena. Huminto siya, sumandal sa kotse habang hinihintay si Jack na dumating. Gaya ng inaasahan, dumating si Jack sa kanyang sasakyan sa loob ng susunod na 5 minuto. Kumusta honey? May oras ka bang lumabas ng opisina ngayon? Huminto si Jack at ngumiti sa babae. Naisip ko lang na pwede tayong magsaya. Bagamat medyo sira-sira, ang lugar na iyon ay tahimik at may magandang tanawin. Umiti si Shadow at pumasok sa kanyang sasakyan. Manatili ka sa kotse mo at sumunod ka sa akin. Sige, ginawa ni Jack ang sinabi. Nagkaroon ng hindi mapakali na pakiramdam. Naghinala si Jack kung itong Selena ay ang Selena na kilala niya. Ito ay isang bagay sa kanyang mapupungay na mga mata na nagbigay nito. Ang tunay na Selena ay walang ganitong mga mata. Ang mga ito ay maalinsangan at mapangakit na mga mata. Nakakatawa, bakit niya ako ilalabas ngayon? Tanong ni Jack habang nagmamaneho. Ang biyahe ay tila hindi nagtagal bago sila nakarating sa tuktok ng burol at nagpatuloy sa pagparada ng kanilang sasakyan sa isang bakanting bahagi ng lupa. Kamusta ang lugar na ito, not bad eye? Tingnan mo, makikita mo ang buong Eastfield mula dito. May simoy pa nga, nakakamangha. Kitang-kita ang impit ng kanyang figure nang iunat niya ang kanyang likod. Si Jack naman, nakatulala. Siya ay maganda. Honey, tingnan mo. May bahay, tingnan natin, suhestyon niya.
Oo naman, tumango si Jack. Sa puntong ito, naglakad si Selena, papunta kay Jack at hindi inaasahang hinawakan ang kamay nito. Tumingin si Jack sa kanya, medyo nahihiya. Anong problema, honey? Mukha kang kakaiba. We're a couple, normal lang na magka-holding hands kami. Biglang naging romantic si Selena. She even cheekily rolled her eyes at Jack. Hindi, wala. Sigurado si Jack na may mali pero ngumiti lang siya at sumunod. Mukhang ang tagal na nang may nagstay dito. Maraming spiderweb. Umiti si Shadow at ikinulong ang mga kamay ni Jack. Itinuro niya si Jack sa mesa at nagkunwaring tumingin sa labas ng bintana. Napansin ni Jack ang isang pinto. Hoy, may pinto dyan. Tignan natin. Ang totoong Selena na nakagapos sa kwarto ay nag-aalalang sakit. Tinubukan niyang sumigaw, umaasang makuha ang atensyon ni Jack at pinilit pa niyang palayain ang sarili. Gayunpaman, siya ay itinali ng sobrang higpit ng isang tela na nakatikip sa kanyang bibig. Ang pagsisikap niyang bigyan ng babala si Jack ay hindi nagtagumpay. Kaya naman, natuwa siya nang marinig niyang napansin ni Jack ang pinto. Well, hindi hahayaan ni Shadow na mangyari ang pagliligtas, syempre. Kabanata 383. Mabilis na hinailan ni Shadow si Jack sa kanya at kinagat ang sexing mapupulang labi. Mahal, tungkol dyan, napakatagal na mula noong nagsimula kang maglingkod sa militar. At, wala nang iba dito, sabi niya habang tinatapik ang kanyang mga daliri sa dibdib ni Jack, sinusubukan siyang akitin. Selena, huwag tayong, sa ilalim ng sikat ng araw. Kumunat ang noo ni Jack at tumingin sa labas. Isinara ko na ang pinto pagkapasok natin. Tsaka nasa gitna ito, walang pupunta dito. Sa tingin ko, maaari tayong maging mas bukas dito. It sets the mood well. Tinagilid niya ang kanyang mga daliri sa paa at hinalikan si Jack sa kanyang leeg habang nagpapatuloy siya. Sa pagtingin sa Selena na nasa harapan niya, mas may dahilan para maghinala siya. Mabilis niya itong niyakap. Tignan mo. Sino ang nakakaalam na gusto mong mag-set ng ganitong mood? Anong dominatrix ka? Tigilan mo na ang pangungutya sa akin, gusto ko lang magsaya. Tihim na natuwa si Shadow sa katotohanan na ang mga tao ay napakasimpleng mga hayop. Anumang walang halagang sexual na pagsulong ay maaaring magpadala sa kanila sa bitag. Sige, sa kabilang banda, ang totoong Selena sa silid ay nag-aalalang may sakit na tinitingnan kung paano niyakap ni Jack ang babae. Muli, sinubukan niyang ipahayag ang kanyang babala at muli nabigo siya. Natural lang na mag-alala siya ng ganito. Kamukhang kamukha niya ang babaeng iyon, walang dahilan si Jack para bantayan siya. Higit pa rito, ang kanyang kakayahan sa pang-aakit. Si Jack, isang batang nasa maagang 20s, ay nawalan na ng malay noon. Paano kaya siya makakalaban? Ang natuloy ay nalock ni Shadow ang labi ni Jack sa kanya at sinimulan nila ang kanilang negosyo. Tiyakap siya ni Jack ng mahigpit. Nakita ni Selena na may inaabot si Shadow sa ilalim ng kanyang damit. Hindi nagtagal, kinuha ni Shadow ang isang punyal mula sa kanyang medyas sa kanyang hita. Nakatitig sa punyal, nahulog ang puso ni Selena. Akmang sasaksakin na niya si Jack, mabilis itong tumalikod at nawala sa paningin ni Selena. Blind spot iyon para kay Selena at wala siyang masyadong makita mula sa siwang ng pinto. Kumunat ang noo ni Shadow. Pilit niyang sinasaksak si Jack ng punyal habang ang kamay niya ay nakaklamp ng isa pang malakas na kamay. Napabuntong hininga siya at naghanda para sa isa pang welga. Sa kasamaang palad, napakabilis ni Jack at hinawakan na niya ang punyal gamit ang kanyang kabilang kamay at sinaksak ito sa dibdib ni Shadow. Tumingin si Shadow sa kanyang dibdib, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Pinaliit niya ang bilis at lakas ng kanyang kalaban. Higit pa rito, ang punyal ay tumusok mismo sa kanyang puso, wala siyang pagkakataong gumanti. Ang sigaw ni Shadow ay nagdulot ng panginginig sa gulugan ni Selena. Ang bigat ng puso niya. Ano ang ginawa ng babae kay Jack? Mahuhulog ba talaga si Jack sa kanyang bitag? Bakit? Mahina si Shadow. Sa kanyang huling hininga, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nagbigay ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi ba lahat ng lalaki ay gusto ang kanilang asawa na mapang-akit? Hinawakan ni Jack ang kanyang mukha at ibinaba ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang tunay na mukha.
Siya ay nagpatuloy sa pamamagitan ng pagbulong sa kanyang mga tainga. Shadow, natutunan ng Transfiguration, 25 ngayong taon, ay isang hitman mula noong 20. Sino? Sino ka? Iyon na ang huling hininga ni Shadow. Namatay siya na puno ng pagkabigla ang mga mata. Noon pa man ay iniingatan ng mabuti ang kanyang pagkakakilanlan, paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa kanya. Kabanata 384. Nagpupumiglas si Selena. Tinubukan niyang bigyan ng babala si Jack ngunit ang kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Maya-maya pa, napagtanto niyang wala ng ingay na nagmumula sa labas. Ito ay pin drop na katahimikan. Patay na ba si Jack? Nagsimula siyang mag-alala. Bigla siyang natakot nang makitang may sumulpat na kamay sa pinto na mabilis na nagtulak ng pinto. Namula ang mata ni Selena at naiyak sa tuwa nang makitang si Jack ang pumasok. Napagtanto na lang niya kung gaano niya ito inaalagaan sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan. Hindi lang niya napagtanto kung gaano niya ito kamahal, natatakot din siya sa pag-iisip ng pagkamatay nito na mag-iiwan sa kanyang anak na walang ama. Nang makitang ligtas na nakapasok si Jack sa silid, nakahinga siya ng maluwag. Alam kong hindi ikaw ang babaeng iyon. Dahil sa gulat ay tinungo niya si Selena at tinanggal ang telang nikotikip sa bibig nito. Mabilis niya itong niyakap at tinanong, "Honey, how are you?" Tinalo ka ba niya? Pinahirapan ka ba niya? Hindi, ayos lang ako. Ikaw ang target, hindi ako. Nasaan siya? Siya ay isang hitman. Top 5 sa Timog Kanlurang Rehiyon, sabi niya. Delikado siya. Even marshals are no match for her, nagmamadaling paliwanag ni Selena. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, tumingin sa kanya si Jack, hinawakan ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay, at hinaplos ang kanyang mga labi. Hindi nakita ni Selena na nakatali pa rin sa haligi ang pagdating na iyon. Nahihiya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpapalpitate habang ang kanyang mga pupil ay malawak na dilat. Pagkatapos ng halik na iyon, nagpatuloy si Jack, "Nag-alala ako para sa iyo nang malaman kong hitman siya. Hindi ko ginustong may mangyari sa iyo." Pagkatapos lang nito, sinimulan niyang kalasin si Selena. "Ikaw, bastos. How dare you kiss me?" Namula si Selena habang iniikot ang mata kay Jack. "Pervert. Hinalikan mo ako bago mo pa man ako pakawalan. Hindi ko mapigilan, masyado akong nadala sa mood. Nag-alala ako para sa iyo, okay? Kaya, honey, nagkamali ako ng pagkakasunod-sunod. Ibig bang sabihin ay hahalikan kita pagkatapos kitang kalasin?" Awkward na ngumiti si Jack. "Ikaw, huwag mo akong halikan ng walang pahintulot sa susunod." Nauudol na sabi ni Selena. Pinitawan niya ang kanyang mga salita at tumakbo palabas upang hanapin ang hitman na nakahiga sa sahig na puno ng dugo. Nang makita kung paanong ang hitman ay kasing patay ng isang doornail, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Siya ay isang bihasang hitman, kahit isang marshal ay hindi katugma sa kanya. "Paano mo siya pinatay nang walang pagtatanggol?" Napangiti si Jack at nagpaliwanag, "Nagkaroon na ako ng mga hinala. Una sa lahat, ito ay iyong oras ng opisina. Bago ka umalis para magtrabaho, sinabi mo sa akin na pupunta ka sa field para pumirma ng kontrata. Bakit mo naman ako tatambay dito? Pangalawa sa lahat, napansin ko ang mga daanan ng gulong sa burol na kalsadang ito. Ito ay isang kalsada na hindi gaanong nilakbay at may kaunting trapiko sa paligid. Kaya ang ibig sabihin ng mga gulong ay may nauna sa akin." Tumigil sandali si Jack bago siya nagpatuloy, "Well, pangatlo sa lahat. Ang babaeng iyon ay may mapupulang mga mata. Hindi ako yayain ng asawa ko. Wala siyang mapundi na mata, at higit sa lahat hindi niya ako liligawan. Nag-aalala akong may sakit doon, nag-aalala na mahuhulog ka sa bitag niya at mapatay. Sino ang nakakaalam na ikaw ay sapat na mapagmasid upang makita iyon, dapat kang pumunta at maging isang tiktik." Napatulala si Selena. Tila nag-aalala siya sa wala. Nakuha ni Jack ang mga coin na hinalang pahiwatig. Kabanata 385. Noon lamang umamin si Jack, "Kahit sa mga isinasaalang-alang, nag-aalangan akong gumawa ng hakbang para pumatay. Paano kung mali ako? Makakagalaw lang ako kapag na-expose siya." Ano ang nag-expose sa kanya? Napakunot-duo si Selena at nag-aalinlangan habang iniisip na perpekto ang disguise ng hitman.
And that is, the fact na hindi manguna ang asawa ko na halikan ako. Higit sa lahat, nakaamoy ako ng sigarilyo. Ibig sabihin naninigarilyo siya. Ang aking asawa ay hindi naninigarilyo. Doon ko na-confirm ang judgment ko na hitman ang babae at hindi ikaw. Medyo matalino, hindi ba? Sa kanya naisip kung paano hinalikan ng babaeng iyon si Jack. Inis na inis niyang sabi, "So, what now? Excited ka ba na gumawa siya ng hakbang para halikan ka? Siya ay may magandang katawan, dapat kong sabihin. Masaya ngayon." Napahiya si Jack. Kaya, nagseselos si Selena pagkatapos ng lahat. Mapait na ngumiti siya. "Honey, hitman iyon na kinakaharap ko. Sa tingin mo ba nagkaroon ako ng oras para isipin ang mga iyon?" Medyo hinaila ito palabas dahil nag-aalala ako na mali ang paghusga ko sa kanya. Kaya naantala ko ang aking hakbang upang patayin siya at ginawa ko lamang ito pagkatapos kong matiyak iyon. Sandali lang, isa siyang bihasang hitman. Paano mo siya naayos ng ganoon kapiles? Nakita ko na may dala siyang punyal. Natagpuan ni Selena ang kanyang sarili na nalilito. Kung si Jack ay masanay kaysa sa babaeng iyon, nangangahulugan iyon na siya ay isang hari ng digmaan. Awkwardly ngumiti si Jack at sumagot, siguro kasi wala pa yung guard niya. Hindi niya akalain na makikita ko ang panloloko niya kaya mas maluwag siya. Dahil doon, madali siyang patayin. Tama, tama. Iyon ang sinabi niya. Ito ay isang piraso ng cake upang patayin ang isang tao na walang bantay. Postahan hindi niya naisip na daijin mo siya. Selena, naiyak ka ba nung nakita mo ako ngayon? Nag-aalala ka sa akin. Natawa si Jack sa wakas. Huling namula ang mukha ni Selena matapos pilit na alalahanin ang sarili. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, sa iyong mga panaginip. Hindi ako nag-alala sa'yo. Nag-aalala ako sa sarili ko. Paano kung patayin niya ako? Nag-alala ako kay Kylie at naiyak ako dahil kay Kylie, okay. Alam niyang nagsisinungaling siya. Agad niyang itinoon ang atensyon sa bangkay sa sahig at inilihis ang paksa. So paano natin ito aayusin? Hindi natin siya pwedeng iwan na lang dito. Ganyan silang bahay. Sunugin natin ang buong lugar na ito. Sagot ni Jack matapos itong pag-isipan. Ang sumunod ay pareho silang nagsunog sa labas ng bahay. Habang nanunood habang nagninangas ang apoy, biglang naisip ito ni Selena. Chitty, hahanapin sana namin ang katawan niya kaso may phone siya. Mula doon ay makikita namin ang kanyang mga kontak at alamin kung sino ang nasa likod nito. Huwag kang mag-alala dyan. Mas marami ang gustong patayin ako. Inilipat niya ang tingin kay Selena at binigyan ito ng napakaseryosong tingin. Mukhang kailangan kitang kunin ng bodyguard. Hindi ako nag-aalala sa sarili ko. Paano kung target ka nilang mapuntahan ako? Hindi kita mapapanood buong araw. May trabaho ako sa Drake. Hindi pwedeng si Ivan, pipirma na ako ng kontrata sa kanila. Tila na-distract pa rin si Selena sa katotohanang hindi niya nakuha ang telepono ng hitman. Tumingin siya sa oras at napasigaw, Shitty. Pasado 11:00 na. Kabanata 386. It's fine bilang hindi nagmamadali. Hayaan mo silang pumunta bukas. Umiti si Jack at tumingin sa tabi niya kung nasaan si Selena. Honey, since andito ka rin, let's go to the city and have lunch to steady our nerves. Ano sa tingin mo? Mukhang maganda. Tumango si Selena at agad silang nagmaneho pababa ng burol. Sa sandaling ito, naghihintay pa rin sina Ivan Taylor at Janet sa loob ng opisina ni Selena. Ano ang nangyayari? This is, nagsimulang May na si Ivan. Hindi bababa sa 10 tawag na niya kay Selena dati pero wala ni isa sa kanila ang nasagot nito. Tumingin siya kay Janet at sinabing, sa tingin mo ba pinaglaruan tayo? Siguradong pinagtatawanan tayo ng babaeng ito. Kung ganoon, sobra na siya. Napangiti naman si Janet. Imposible, may tiwala ako kay Manager Taylor. Dahil nangako siya sa amin, nandito siya. Siguradong naantala siya dahil sa isang emergency. Nakakatuwa naman. Ano ang mas mahalaga kaysa sa pagpirma ng kontrata sa amin? Natatawang sabi ni Ivan dahil sa galit. Pagkatapos noon ay kumunat ang noo niya at napabuntong hininga. Pagkatapos ng lahat, sinabihan sila ng assassin na ayusin ang isyu sa loob ng 5 araw.
Ngayon ay itinuturing na pangalawang araw. Posible bang gumawa na sila ng hakbang? Ang pinakamahalagang bahagi ay, ang shadow na ito ay may sariling espesyal na libangan noong ginampanan niya ang kanyang misyon. Gaya ng, hindi lang niya gustong magpanggap bilang pinakamalapit na tao ng target, gusto din niyang hayaan ang pinakamalapit na tao na tumingin habang pinapatay niya ang target na iyon. Pwede ba? Napaisip si Ivan. Gabi na at hindi pa nagpapakita si Selena. Baka inagaw siya ng anino at hindi siya nakaimik sa loob. Ay, bigla siyang tumayo at hinawakan ang mga kamay niya. Nakaramdam siya ng galit at panghihinayang sa loob. Masyado siyang pabaya. Wala siyang pakialam sa buhay ni Selena at hindi mahalaga kung talagang namatay ito. Gayunpaman, hindi pa siya pumipirma ng kontrata. Pagkatapos ng lahat, ang kontratang ito ay maaaring magdala ng humigit kumulang 5 hanggang 6 na bilyon para sa pamilya Taylor. Ito ay isang konserbatibong pagtatansya lamang kung ang kanilang mga operasyon ay mas mahusay, ito ay higit pa rito. Kung kumilos na ang anino at pinatay si Selena, malaki sana ang naranasan nila. Kung ang posisyong ito ay kinuha ng ibang tao, magpapatuloy ba ang pagpirma sa kontratang hindi pa nila pinirmahan? Maaaring hindi iyon ang kaso. Kung tutusin, matagumpay nilang nakuha ang pagkakataong ito dahil sa relasyon nila ni Selena. Ano ang nangyayari? Young Master Taylor, bakit ka nabigla? Nakakunot ang noo ni Janet habang nakatingin kay Ivan na tumayo. Wala lang. Sa tingin ko, wala na tayong pag-asa ngayon dahil gabi na. Bumalik muna tayo at babalik tayo bukas ng umaga. Lumabas si Ivan na madilim ang mukha. Okay, pero at tingnan natin bukas ng umaga. Naramdaman din ni Janet na sayang ang oras. Pamantong hininga siya, kinuha ang inihandang kontrata at umalis. Lumabas si Ivan sa entrance at papunta sa kotse niya. Pinag-isipan niya ito bago tumawag kay Shadow. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanyang 2 tawag ang nakalusot. Kabanata 387. Shitty, she asterisk D. May posibilidad na kinidnap si Selena. Wala akong ideya kung papatayin siya ng assassin. Galit na galit si Ivan kaya hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Careless ko talaga. Hindi pa ako nakakapirma ng kontrata, I should have asked her to wait for a few days before doing anything. Ito, walang ideya si Ivan na ang paghiling sa taong ito na patayin si Jack ay magiging sanhi ng pagkabigo sa kanyang kontrata sa pagpirma. Habang nakaupo siya sa kotse, napuno ng isip niya ang pagbisita sa lugar na tinutuluyan ni Selena at ng iba pa noong gabing iyon. Gayunpaman, naisip niya ito at ibinasura ang pag-iisip na ito. Kung ayos lang sina Jack at Selena at hindi pa sinimula ng assassin ang kanyang aksyon, hindi mabibigyang katwiran ang kanyang proactive na pagkilos sa pagbisita sa kanila. Kung tutusin, ipinakita niya ang kanyang pagkasuklam dati at hindi pa siya nabisita sa kanila. Kung nabigo ang assassin, maaaring magduda si Jack na siya ang nagpatrabaho sa assassin. Bagaman, napakaliit ng posibilidad na mabaygo ang assassin. Nag-isip siya, tumingin sa oras at handa nang magmaneho pabalik. Nagkataon na nung napadaan siya sa isang kafe, napatingin siya sa loob at nakita niya talaga si Zina Jackson. Diba girlfriend yan ni Ben Taylor? Bahagyang natigilan si Ivan. Ipinarada niya ang sasakyan sa tabi ng kalsada, bumaba at pumasok sa kafe. Sa sandaling ito, nakikipag-chat si Zina sa 2 sa kanyang matalik na kaibigan at tila nasa napakagandang mood. Miss Jackson, wala akong ideya na makakatakas ako sa iyo dito. Nakangiting sabi ni Ivan at humakbay. Young Master Taylor, natigilan si Zina at nakangiting sabi, nagkataon lang talaga. Ito ang mga matalik kong kaibigan. Nagkakape kami dahil pagod kami sa pamimili. Talaga. Tinadya ni Ivan na tingnan ang oras bago umupo sa gilid at nakangiting sinabi, nagkataon na may kakausapin ako kay Miss Jackson. May pagkakataon ba akong anyayahan ka sa tanghalian? Kung nasa mood ang iyong mga matalik na kaibigan, maaari rin silang sumama sa amin. Nagtinginan ng mga babaeng iyon na may pagkakaunawaan sa isa't isa at tumayo, Young Master Taylor, aalis na kami sa buhok mo. Masiyawan sa iyong usapan at hayaan mo muna kaming gumawa ng hakbang. Okay. Hayaan mo akong petuhin kayo sa hinaharap kapag may pagkakataon.
Tumayo si Ivan at nagsalita ng matino, parang gentleman. Gusto ba niyang Master Taylor ng isang tasa ng kape? Hayaan mo akong magbayad niyan. Since I treat mo ako ng lunch, I treat kita ng kape. Nakangiting walang pakialam si Zina at sinabing, hindi na kailangan yan. Umupo tayo dito habang inubos mo ang iyong tasa ng kape. Mamaya, maghanap tayo ng hotel, kumuha ng private room at I treat kita ng hapunan. Sagot ni Ivan na walang pakialam ng ngiti. Ayon sa kanyang karanasan sa maraming mga batang babae, si Zina ay talagang isang gold digger. Bukod doon, nakita niya dati na niyakap ni Zina ang isang binatilyo na mukhang pangalawang henerasyon ng isang mayamang pamilya nang hindi sinasadya. Tinatimad lang siyang sabihin kay Ben ang tungkol dito. Gayunpaman, nang dumaan siya mula sa labas, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Talaga, tayong dalawa lang. Pupunta tayo sa isang hotel at kukuha ng pribadong silid para sa pagkain. Hindi ba magiging sayang iyon? Kumain na lang tayo ng simpleng pagkain. Nagulat si Zina. Nakaupo sa harap niya ang young master ng pamilya Taylor, si Ivan Taylor. Ang lalaking ito ang may pinakamataas na posibilidad na mamana ang pamilya Taylor sa hinaharap upang maituring siya bilang susunod na henerasyon ng isang tunay na mayamang pamilya. Hindi bababasa, kung ihahambing kay Ben, si Ivan ay hindi bababa sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanya. Noong nakaraang hotel gathering, isinama siya ni Ben. In the midst of it, she really wanted to have drink with Ivan and get a name card after that. Sayang lang nung hindi niya pinansin at iniwan sa nakakahiyang sitwasyon. Wala siyang ideya na aanyayahan siya ni Ivan na kumain at nagtaka siya kung ano ang hidden agenda nito. Kabanata 388. Tumingin si Ivan sa kanya at ngumiti ng walang pakialam. Paano magiging sayang ang pag-lunch kasama ang isang magandang babae? Ito ay dapat na aking karangalan. Napangiti si Zina nang marinig iyon. Young Master Taylor, sigurado akong marami kang nakitang magagandang babae. Hindi ako dapat ituring bilang isang magandang babae sa iyong opinyon. Napakahinhin mo. Tumayo si Ivan at sinenyasan kanya kay Zina. Let's go. Sa tingin ko iniwan mo ako ng walang pagpipilian kundi tanggapin ng may paggalang. Kahit na curious pa rin si Zina kung bakit gustong imbitahan siya ni Ivan para sa hapunan mag-isa. Pakiramdam niya ay may importante itong pag-uusapan. Kaya naman hindi na siya nag-isip pa at sumunod na lang sa kanya. Nag-drive silang dalawa at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang high-end na hotel. Nakakuha sila ng isang pribadong silid at nag-order ng ilang pagkain. Young Master Taylor, mayroon bang mahalagang bagay na kailangan mong hanapin ako ng pribado? Tila medyo kinakabahan si Zina dahil ito ang unang beses niyang makaharap ang isang tunay na mayamang tao. Bukod pa riyan, sobrang ingrandy dahil nakakuha pa sila ng red wine at hindi siya handa para dito. Pagkatapos ng lahat, si Ivan ay nakasuot ng suit na nagpapakita ng pakiramdam ng isang matagumpay na tao. Halika, inom muna tayo. Ibinuhos ni Ivan ang isang baso ng alak para sa kanya at nilapag ang mga baso. Oo naman. Walang ideya si Zina kung ano ang nasa isip ni Ivan ngunit ininom niya pa rin ang lahat ng red wine sa isang lagok. Gusto ko ang mga babaeng maganda at straightforward na tulad mo. Tumawa si Ivan. Casual niyang nilagay ang kamay sa hita ni Zina na para bang naaksidente pagkatapos niyang magsalita. Young Master Taylor, ano ka ba? Namula si Zina at agad na tinanggal ang kamay niya. Oh, napagtanto ni Ivan ang nangyari at nakangiting sinabi. Miss Zina, napakaganda mo at hindi ko mapigilan ang sarili ko. Puminto muna si Ivan dito bago nagpatuloy, sayang lang na may kasama kang lalaking walang talento. Pinapadali mo talaga si Ben. Ano kayang gagawin ng lalaking yon? Wala siyang trabaho at naglalaro lang ng video games. Paano siya karapat-dapat sa isang kagandahang tulad mo? Lihim na natuwa si Zina nang marinig ito. Napakaswerte niya, posible bang talagang nakatutok sa kanya si Ivan? Kung iyon ang kaso, napakabuti kung makakasama niya si Young Master Taylor at mapapangasawa niya ito. Ang kasalukuyang pamilyang Taylor ay malapit sa pagiging isang pangalawang klas na aristokratikong pamilya. Nabalitaan niyang pipirma na ng kontrata ang kumpanya ni Selena sa pamilya Taylor.
Isa itong napakalaking proyekto at kapag nagtagumpay sila, tiyak na mapapabilang ang pamilya Taylor sa hanay ng mga pangalawang klaseng maharlikang pamilya sa loob ng 1 o 2 taon. Hindi ba niya babaguhin ang kanyang katayuan sa isang mas mataas na katayuan kung siya ay ikinasal sa isang pangalawang klas na aristokratikong Panginoon ng pamilya sa hinaharap? Bukod pa riyan, bagamat panay ang pagbisita ni Ivan sa mga bar at may masamang chismis tungkol sa kanya, pero sinong mayaman ang hindi babero? Kabanata 389. Oh, young Master Taylor, sobra na ang sinabi mo. Hindi ako ganoon kaganda. Nagkunwaring mahinhin si Zina at kumuha ng pagkain bago nilagay sa plato ni Ivan. Halika, kain na tayo. Sigurado, tumawa si Ivan at nagsimula na silang kumain. Maya-maya, nagsalita ulit si Ivan, Miss Zina, na in love at first sight ako sa'yo. Iniisip kita nitong mga nakaraang araw at napakaswerte ko na nakabangga kita ngayon. Kinailangan kong mag-ipon ng lakas ng loob para imbitahan ka para sa hapunan. Paano ito posible? Tumimangot si Zina at tumingin kay Ivan bago sinabing, Young Master Taylor, seryoso ka ba? Huwag kang mag-alala, ako nga. Ipinatong muli ni Taylor ang isang kamay niya sa hita ni Zina bago nakangiting sinabi, simula ngayon, ibibigay ko na ang gusto mo. Ibibigay mo rin naman lahat ng gusto ko, di ba? Naniniwala ako na hindi mo talaga gusto si Ben, tama ba? Young Master Taylor, tama ka. Matagal na akong nahulog kay Ben. Kung hindi lang siya naging mabait sa akin, gusto ko na siyang hiwalayan. Natatakot si Zina na palagpasin niya ang pagkakataong ito. Tumigil siya sa pagtulak sa kamay ni Ivan na parang walang nangyari. Isang malamig na ngiti sa loob ni Ivan ang narinig niya. Gayunpaman, direktang hinawakan niya ang kamay nito, Zina, be my woman. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak ngayon. Wala pa ako masyado pero parang lasing na ako. Gusto kita. Paano ba naman ito, bakit hindi mo ako samahan na magpahinga sa isang kwarto sa itaas at mamaya, ihahatid kita sa labas para bumili ng mga branded na handbag at damit? Maaari kang pumili kung ano ang iyong nakikita. Anong masasabi mo? Agad na nagkunwaring reserve si Zina at sinabing, ito, parang hindi magandang ideya ito, young Master Taylor. Hindi ko man gusto si Ben, hindi naman kami naghiwalay. Bukod doon, sino ang nakakaalam ngunit baka nagsisinungaling ka sa akin. Kanina lang kita kakilala and although I have some feelings for you, but it doesn't sound so good to go into a hotel room, right? Hoy, anong masama doon? Malamang na misunderstood mo ako. Nakangiti agad na sabi ni Ivan, mas maganda kung may nararamdaman ka para sa akin. I'm asking you to follow me kasi gusto kong samahan mo ako habang nagpapahinga ako at kausap ako. Wala naman akong pinapagawa sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoong klaseng tao. Sa palagay ko ay mabuti kung ito ay nakaupo lamang at nagpapahinga. Namula si Zina at nahihiya. Malinaw niyang alam na kung talagang susundan niya ito sa itaas, hindi ito magiging kasing simple ng pagpapahinga. Pagkatapos nilang kumain ay dali-dali silang kumuha ng kwarto at pumasok sa kwarto. Zina, I really want to be with you, but you cannot break up with Ben yet. Kailangan mong manatili sa kanya para makakuha tayo ng impormasyon tungkol kina Selena at Jack. Huwag kang mag-alala. Hanggat tinutulungan mo ako dito at sabihin sa akin kung ano ang gusto kong malaman, tiyak na makikinabang ka rito. Sabi ni Ivan kay Zina na nasa harapan niya pagkasara niya ng pinto. Akala ko talaga gusto mo ako. Sa huli, pinagsasamantalahan mo lang ako. Gusto mong patatagin ang posisyon mo sa pamilya Taylor at alisin ang pananakot mo, Selena, di ba? Natawa si Zina at sa wakas ay napagtanto niyang may gustong gamitin si Ivan sa kanya. Paano mo matatawag itong pagsasamantala sa iyo? Simula ngayon, magiging girlfriend na kita, babae ko. Hindi ba normal lang na may gawin sa akin ang babae ko? Umiti si Ivan at hinaila pa talaga si Zina papunta sa kanya bago siya sinuntok ng mapahigis sila sa kama. Pakawalan mo ako. Nagulat si Zina at nagsimulang magpumiglas. Kabanata 390. Young Master Taylor, hindi. Hindi natin kaya. Nagulat talaga si Zina at nanlaban siya. Zina, ikaw ang magiging babae ko. Susundan mo ako sa isang paglalakbay upang masiyahan sa buhay mula ngayon.
Bukod doon, mabibili ko lahat ng gusto mo. May alak si Ivan. Iyon at ang katotohanan na si Zina ay maganda at may magandang katawan, tila hindi niya napigilan ang sarili, nababaliw sa lakas ng alak. No, hindi pwede. Kakakilala lang natin, hindi pa lang. Nangyayari ang mga relasyon dahil sa nararamdaman para sa isa't isa at walang kinalaman sa tagal ng panahon na nagkita tayo. Young Master Taylor, hindi. Hindi ako handa para dito. Tihim na natuwa si Zina tungkol dito at binigay niya ito pagkatapos ng kalahating pusong tumanggi. Makalipas ang halos kalahating oras, nasisiyahang tumingin si Ivan sa babae sa kama. Isinuot niya ang kanyang damit, "Honey, ang galing mo talaga. Sabay tayong mag-shopping at bibilhan kita ng sasakyan. Paano na? Pumili ng kotse." Napatulala si Zina bago nagtanong, "Young Master Taylor, ang galing mo talagang magbiro. Hindi ba ako dumating sa pagmamaneho ng Rolls-Royce Phantom? Hindi yan rental." Natigilan si Ivan. Si Zina ay isang walang kabuluhang babae at sa kanyang palagay, dapat ay inupahan niya ang Rolls-Royce Phantom na iyon para suportahan ang kanyang vanity at para magpakitang gila sa harap ng kanyang matalik na kaibigan. Iba sa naisip niya, nakangiting sabi ni Zina, "Young Master Taylor, you must be joking. Bakit ako uupa ng napakagandang sasakyan? Sa palagay ko ang kotse na ito ay maituturing na akin. Maaari bang ituring bilang iyo?" Anong ibig sabihin yan? Pagtataka ni Ivan. Naku, sigurado ako na hindi mo pa alam ito. Marunong mag-practice ng medisina si Jack at natulungan niya si Miss George na magbawas ng timbang gamit ang kaalamang panggamot na nakuha niya mula sa hindi kilalang lugar. Nagsimula ang lahat ng mahulog si Sharon George kay Jack at sa tulong ng mga kaibigan niya. Lumapit siya para umamin sa kanya. Hindi nagtagal, sinabi ni Zina kay Ivan ang lahat ng nangyari kahapon. She continued with, "Hindi pa marunong mag-drive si Fiona, so I can drive this car whenever I want. Kahit mamaya pa siya kumuha ng lisensya, kaya ko pa rin namang magmaneho ng sasakyan ni Ben, di ba? Kung tutusin, lahat ng bagay na kanya ay akin, di ba? Hindi ba tayo itinuturing na isang pamilya?" Inaila ni Ivan si Zina, pinirmahan ang kanyang baywang at malamig na sinabi, "Ano itong kalokohan sa pagiging kapamilya mo sa kanila? Ikaw ang babae ko ngayon, hindi ang pamilya niya. Kung hindi, magsaselos ako." Pagamat alam ni Zina na maaaring kasinungalingan ang sinabi ni Ivan, mainit pa rin ang pakiramdam niya sa loob. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Ivan, "Okay, Young Master Taylor, I get it, okay. Hanggang ngayon, hindi ko pa hinahayaan na hawakan ako ng tanggang yon, Ben. Spare tire lang siya sa akin." Paano niya maihahambing ang isang malakas at guwapong lalaki tulad ni Young Master Taylor? Hoy babae, tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng Young Master Taylor. Pwede mo akong tawaging Ivan kapag tayo lang. Pero tandaan mo na tawagin mo akong Young Master Taylor kapag may mga tagalabas. Okay. Napaisip si Ivan at agad na nagpatuloy, "Bukod dyan, kailangan mong sabihin sa akin on time ang lahat ng nangyayari sa pamilya ni Ben. Bilang halimbawa, ang pagtrato ni Jack kay Sharon George ay hindi maliit." "Sige." Napaisip si Zina at sinabing pagkatapos niyang maalala ang isang bagay. "Ay oo, akala ni Master George orihinal na peke ang gamot na binigay ni Jack kaya natapakan niya. Sa huli, kulang ang isa sa mga table tas at humingi si Jack ng 20 milyon. Ang pamilya George ay may sapat na pera kaya direktang binayaran nila siya para bilhin ang isang tableta na iyon. Ano? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.